Magandang araw sa inyong lahat, mga kababayan, mga kapatid. Sa araw na ito po ay isang tanong ang ipinadala sa akin ng ating researcher tungkol po sa tanong ng isang subscriber din po natin. And they are also requesting me to answer this question. So, ang tanong po niya ay ganito: magandang araw po, Pastor. Totoo po ba ang sinabi ni Pastor, o yun, so hindi na natin banggitin yung pangalan, na ligtas pa rin ang mga ibinigay kay Satan? Ibig sabihin, pwede pala ako magnakaw at ligtas pa rin ako. Pakipaliwanag po, Pastor, kasi naguguluhan po kami ng mama ko sa napakinggan po namin. Salamat po. Actually, kapatid, ipinahanap ko po sa researcher kung saan mo nakuha itong question mo na to para syempre, para marinig ko na rin kung ano ba talagang sinabi, ba't naguguluhan ka. So, ipinorward nila sa akin at napakinggan ko nga. Ang sabi nila doon kasi ganito no? Tingnan niyo po ipapakita ko sa inyo ang verse. 1 Corinthians chapter 5 verse 5. Ito pong istoryang ito. Ito yung miyembro ng simbahan ng Korinto na nakita na nakiapid sa asawa ng kanyang ama. Grabe no? That is miserable no? Sexual sin ang pinasok nitong mamang ito Nakiapid siya at pinatos niya yung kanyang stepmother o asawa ng kanyang ama. Ang sabi ni Pablo, ganito 1 Corinthians chapter 5 verse 5. Ibigay ang ganyang tao kay Satanas. Wow, grabe. Sa ikawawasak ng kanyang katawan, upang ang kanyang espiritu ay maligtas sa araw ng Panginoong Jesus. So kung babasahin ninyo ang context nito, pinapa-excommunicate to sa ikawawasak ng kanyang katawan ang sinabi dito The Bible explain itself na ikawawasak ng kanyang katawan. Ibig sabihin mabuti pa mamatay na yan. Pero ang sabi dyan, upang ang kanyang espiritu ay maligtas sa araw ng Panginoong Jesus. Tingnan nyo to, Grabe tong verse na to, Nakita nyo po ba na ligtas pa rin yung tao? Palagay ko kung kayo ang Diyos, baka hindi nyo matanggap ito, Siguro sabihin nyo, grabe, ligtas ba yan? Baka ipagtabuyan nyo pa nga yan, di ba? Hindi mo matanggap na ang nakagawa ng kasalanang tulad niyan ay maliligtas? Ganun talaga ang biyaya, Ganun ang biyaya ng Diyos. That is God's amazing. Hindi ako may sabi niyan, Bible po may sabi niyan, Ang sabi diyan, mabuti pang mamatay na yan, parang sinabi sa ikawawasak ng katawan upang ang kanyang espiritu ay maligtas sa araw ng Panginoong Jesus. So ano yung purpose? Bible po ang may sabi, hindi ho ako. Basahin niyo maigi, di ba? So malubha ang kanyang naging kasalanan. Pero when sin abound, grace abounds even more. Because grace is greater than sin. Ligtas pa rin o hindi, pero may panganib. Ibigay ang kanyang katawan kay Satanas para sa ikawawasak ng kanyang katawan. So, ayan yung sabi nila. Alam nyo, kung itutuloy natin yan, ang parang sinasabi kasi niya dyan is kung magkakasala ka, pwede kang mamatay ng maaga dahil dun sa ginawa mong kasalanan. Dahil katawan lang naman yung wawasakin sa'yo Kumbaga, ang magsasuffer lang dun sa kasalanang ginawa mo is yung katawan mo. Pero ligtas ka pa rin. Parang ganon yung ibig niyang sabihin dito kung papakinggan ninyo ng buo yung video, So, ganito. Alam mo kapatid, sasagutin kita para sa kapakinabangan ninyong lahat na nakikinig. Mahirap kasi kung palalampasin natin ito nang hindi ninyo nalalaman yung tunay na kahulugan nung binasa niyang talata. Baka isipin nyo okay lang pala magkasala, lalo na kung handa ka namang makulong, handa ka namang mamatay, ligtas ka pa rin. Naalala ko tuloy yung religion na tinotolerate yung mga suicide bomber ligtas ka pa rin kahit magpakamatay ka, kahit pumatay ka ng mga tao. So kung halimbawa, member ako ng church nila, pumatay ako ng tao, makukulong ako o pwedeng mapatay rin ako dahil gantihan ako. Pero ligtas pa rin ako sa mata ng Diyos. Yun ang magiging implikasyon nun, kapatid, pag naniwala ka doon. So siguro basahin natin yung sinasabi ni Apostol Paul sa kanyang sulat sa mga taga-Korinto, Dito sa 1 Corinthians chapter 5 verse 5. Upang ang ganyan ay ibigay kay Satanas sa ikawawasak ng kanyang laman, upang ang espiritu ay maligtas sa araw ng Panginoong Jesus. So kung babasahin mo nga naman, ang tinutukoy kasi dito is yung lalaki na pumatol sa asawa ng tatay niya, kumbaga sa stepmother niya. At kung babasahin mo ito, para bang sa unang tingin,
ligtas pa rin siya kahit ganun yung ginawa niya. Kasi sabi nga dyan, upang ang espiritu ay maligtas sa araw ng Panginoon. So, ligtas pa rin. Yun ang interpretasyon nila doon. Pero alam mo, mali kasi yun eh. Kung sasabihin mong ligtas pa rin itong taong ito, malalagay ka sa alanganin eh. Bakit? Alam nyo ba na ibinigay din ni Pablo kay Satanas yung mga members ng church na ang pangalan ay Himeneo at Alejandro. Sino itong si Himeneo at Alejandro? Ito yung mga ibinigay rin ni Pablo kay Satanas eh. Pakinggan ninyo sa 1 Timothy chapter 1 verse 19 to 20. Na may pananampalataya at malinis na budhi. May mga taong hindi sumunod sa kanilang budhi at dahil dito'y winasak nila ang kanilang pananampalataya. Kabilang dito sina Himeneo at Alejandro. Ibinigay ko na sila kay Satanas upang turuang huwag magsalita ng laban sa Diyos. So itong si Himeneo at si Alejandro ay ibinigay din ni Pablo kay Satanas. Bakit? Kasi ang sabi, winasak nila ang kanilang pananampalataya. So kung sasabihin mong ligtas ito, winasak na yung pananampalataya, ligtas pa rin? O, di ba? Sila nga nagsasabi na ligtas tayo sa pananampalataya. So kung winasak nila yung kanilang pananampalataya, ligtas ka pa rin? Ganun ba yun? Sabi nila, faith alone saves. Paano kung winasak mo or tinalikuran mo yung faith alone mo? Ligtas ka pa rin kaya? Sige nga. So that's the point, mga kababayan, na mali yung sabihin mo na ligtas ka pa rin kahit binigay ka na kay Satanas. That's wrong. Ano pa? Yung parirala na ibigay kay Satanas, ang ibig sabihin nun, i-expelled, i-excommunicate, itiwalag. Bakit? Kasi ang jurisdiksyon ng mga apostol ay nasa loob ng iglesia. Ang jurisdiksyon ni Satanas is yung nasa labas ng iglesia. So that's excommunication. At pag excommunicated ka, inilabas ka sa iglesia, inilagay ka sa jurisdiksyon ng dyablo, hindi mo pwedeng sabihin ligtas pa rin yun. And in fact, you cannot even say that he is damned. Hindi mo pwedeng sabihin na ligtas siya at hindi mo rin naman pwedeng sabihin maiimpyerno siya. Bakit? Kasi ang sabi ni Apostol Paul sa 1 Corinthians, doon din sa konteksto ng binasa niya, 1 Corinthians chapter 5 verse 12, sapagkat ano sa akin ang humatol sa nasa labas? Hindi baga kayo nagsisihatol sa nasa loob? Datapot sa nga sa labas ay Diyos ang humahatol. Alisin nga ninyo sa inyo ang masamang tao. So pag inilabas ka na, binigay ka na sa jurisdiksyon ni Satanas, Diyos na bahala sa'yo. Di ko pwedeng sabihin na ikaw maiimpyerno ka o maliligtas ka. No. Sa labas, Diyos ang humahatol. At kung mapapansin mo, sabi diyan, alisin nga ninyo sa inyo ang masamang tao. So ang tawag sa mga na-excommunicate ay masamang tao. At pag ganon, Diyos na ang bahala kung anong gagawin o mangyayari sa kanya. Nakuha nyo, kapatid? And since meron ka ng clue na ang tinawag sa kanya ay masamang tao, so siguro doon, magkakaroon ka na ng idea kung anong pwedeng gawin ng Diyos sa kanya, sa mga masasamang tao. Hindi mo siya hinatulan, pero you have enough idea of what will happen to him o na pwedeng gawin sa kanya since alam mo naman kung anong ginagawa ng Diyos sa mga masasamang tao. Baka magtanong kayo, brother, di ba sabi dyan, upang ang espiritu ay maligtas sa araw ng Panginoong Jesus? So, ligtas pa rin, ibig sabihin nun. Hindi po, kasi hindi naman sinabi dyan na ligtas pa rin yung fornicator na yun eh. Sinabi ba dyan, ligtas pa rin siya? Hindi. Ang sabi dyan, upang ang espiritu ay maligtas sa araw ng Panginoon. Hindi sinabi na siya yung maliligtas o yung espiritu niya. Nakita nyo? Tandaan nyo, kapag ikaw o kapag ang isang tao ay naimpyerno, hindi lang ikaw ang maiimpyerno, kundi yung buong pagkatao mo. Yung buong pagkatao mo, yun ang isusubok sa impyerno. Pakinggan ninyo ha. Dito sa Mateo chapter 10 verse 28. Huwag kayong matakot sa mga nagsisipatay ng katawan, datapwat hindi nakakapatay sa kaluluwa, kundi bagkus ang katakutan ninyo is yung magpupuksa sa kaluluwa at sa katawan sa impyerno. See? So pag ikaw ay na-impyerno, hindi lang katawan, kundi kaluluwa mo ang maiimpyerno. Ano ba yung kaluluwa? Pakinggan ninyo dito sa Genesis 2:7. At nilalang ng Panginoong Diyos ang tao sa alabok ng lupa at
hiningahan ang kanyang mga butas ng ilong ng hininga ng buhay, at ang tao ay naging kaluluwang may buhay. Nung pinagsama ng Diyos ang alabok at hininga, si Adan ay naging kaluluwang buhay. Therefore, soul means body plus breath of life. Pag sinabing soul, ito yung kabuuan ng kanyang pagkatao. Katawan plus hininga ng buhay equals soul. So meaning, ito yung buong pagkatao mo. Ikaw mismo sa kabuuan. Yun ang meaning ng soul. So kung ikaw ay maiimpyerno, susunugin ang kaluluwa mo. Meaning, ikaw sa kabuuan. Katawan at buong kamalayan mo susunugin. Pati espiritu mo kasama doon, kapatid. Kasi kabuuan mo nga eh. Kasi yung salitang hininga ng buhay, sa wikang Hebreo, yan ay espiritu. Pag sinabing hininga ng buhay, it pertains to your own spirit. So pag sinabing masusunog ang kaluluwa mo sa impyerno, it pertains to your entirety. Yung kamalayan mo, yung espiritu mo, or yung hininga mo. Pati yung katawan mo, ikaw sa kabuuan. Buhay ka nun eh, ihahagis ka sa impyerno. So ano pala yung espiritong maliligtas sa araw ng Panginoong Hesus? Ganito yan. Alam mo, nung ikaw ay pinanganak, di pinanganak ka ng nanay mo, no? Lahat ng elemento ng isang kaluluwa nasa iyo. Meron kang katawan, meron kang hininga o espiritu, meron kang kamalayan, meron kang katinuan. Pero once na nakakilala ka kay Kristo, sumampalataya ka at tinanggap mo yung kanyang aral, dinadagdagan ng Diyos yung komposisyon ng pagkatao mo. Ano idinadagdag niya? Ito, pakinggan ninyo ha. Dito sa Roma 8:15, sapagkat hindi kayo tumanggap ng espiritu ng pagkaalipin upang muling matakot. Ang tinanggap ninyo ay espiritu ng pagiging anak, at ito ang nagbibigay sa atin ng karapatang tumawag ng ama ko, ama ko. Ang espiritu nga ang nagpapatotoo kasama ng ating espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. Ayun, liwanag, no? So, pag nakakakilala ka na sa Panginoon, i-impart ng Diyos sa'yo yung espiritu ng pagiging anak. Idadagdag niya sa'yo yon sa pagkatao mo. At itong espiritu na ito, galing ito sa Holy Spirit. This is part of the Holy Spirit. So, dalawa na yung espiritu mo. Yung espiritu mo nung ipinanganak ka, at yung espiritu ng pagiging anak na inimpart sa'yo from the Holy Spirit. Kaya nga sabi ni Apostol Pablo, ang espiritu nga ang nagpapatotoo kasama ng ating espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. Pag sinabing kasama, dalawa yon, di ba? Hindi lang isa yon. So, ganun yan, kapatid. Papaano naman kung tumalikod ka, tinalikuran mo ang Diyos, naging masama ka uli, gaya ng dati. Pag ganun, babawiin ng Diyos sa'yo yung espiritu na yon. Kasi, una, hindi naman sa'yo yun eh. At lalong hindi ikaw yun. Meron kang sariling espiritu nung pinanganak ka. Inimpart lang yun sa'yo as katibayan na ikaw ay inaampun niya para maging anak. Hindi ka talaga dating anak, kinupkup ka lang. At kayang-kaya ng Diyos na bawiin sa'yo yon, yung espiritong inimpart niya. Well, siguro sa batas ng tao, hindi na nababawi yung napirmahan na. Pero sa Diyos, posible yon, mga kababayan. God is above the law, neither He is under the natural law. God can do whatever He wants to do. Nakuha nyo? O baka may magsabi, ibig mo sabihin, pag niregaluhan ka, babawiin din yung iniregalo sa'yo? Well, sige, sakyan natin yung logic na yan. Pwede mong sabihin na hindi na binabawi ang iniregalo na. Pero pwede mong maiwala yon, tama? Ako, may kakilala ko, niregaluhan naiwanan sa bus. O di nawala. So, pwede kang regaluhan, hindi bawiin, pero pwede mong maiwala, lalo na kung careless ka. Kaya para wag mong maiwala, ingatan mo, di ba? So, kapag itinakwil ka naman ng Diyos, dahil ang Diyos talagang nagtatakwil yan, kapag itinakwil ka niya, yung espiritu ng pagiging anak na inilagay niya sa'yo to prove that you become His son, pwede niyang bawiin yun. O, pakinggan ninyo dito sa awit ni David. Likhaan mo ako ng isang malinis na puso, O Diyos ko, at magbago ka ng isang matuwid na espiritu sa loob ko. So, ang Diyos naglalagay ng espiritu yan sa loob mo. Huwag mo akong paalisin sa iyong harapan at huwag mong bawiin ang iyong santong espiritu sa akin. Nakita nyo? O, binabawi yan
Baka sabihin nila, Brad, ang binasa mo naman, Old Testament eh. O sige, patunayan nyo sa akin na ang Diyos nagbago ng ugali nung bagong tipan na. Narinig ko, may nagturo, ang Diyos daw nagbago nung dumating na yung New Testament. Kaya nyo bang patunayan yan? 101% kahit saan tayo magharap na diskusyon, hindi nyo mapapatunayan na ang Diyos nagbago ng ugali nung magkaroon ng bagong tipan. Wala nun. So, pag na-impyerno ka, since ang mai-impyerno sa'yo is yung buong pagkatao mo, yung kabuuan mo, with all the elements of your humanity, aalisin ng Diyos sa'yo yung espiritu ng pagiging anak. Dahil pati yun, maisasama mo yun sa impyerno. Nakuha nyo? Babawiin yun para maligtas yun sa araw ng paghuhukom ni Kristo. Dahil hindi naman sa'yo yun eh. Hindi rin ikaw yun. In-impart lang sa'yo yun. Kaya pag na-impyerno ka, aalisin sa'yo yun. Ang masusunog lang sa'yo is ikaw lang kung ano ka originally. Nakuha nyo mga kababayan? So I think nasagot na po natin yung tanong ng kapatid. Salamat po sa Diyos sa inyong panonood at pagpalain po kayo.